Hello TV fam. So it's currently I think close to 2 PM ng hapon. And pupunta nga tayo sa school ni Clark dahil it's his last day sa school. At sabi ng teacher, meron daw parang presentation na magaganap doon. No? So gusto nating masubaybayan yung mga ganyang klaseng activity. Kaya naisipan ko pumunta tayo sa school. No? Samahan niyo ako, maglalakad lang naman tayo. Since hindi naman umuulan, di ba? Enjoy na rin natin yung weather sa labas. Naka-t-shirt nga lang tayo eh, pero parang mahangin-hangin sa labas. Tingnan natin ha. Pwede na. Pwede na. Anyway, no, habang naglalakad tayo, gusto ko lang ikwento sa inyo yung nangyari kahapon. Dahil, well, somewhat ini-expect na rin naman natin tong mangyayaring to. Pero, medyo dinamdam ng gusto ni Clark yung pangyayari. So, kung hindi nyo alam, no, kahapon, yung alaga nating isda na isa nag-pass away. I think na poison siya doon sa food. Hindi ko alam, pero yung food na pinapakain ko sa kanya na dito ko binili sa Canada, okay siya. And I guess hiyang siya doon sa pagkain na yon. And so nakita ko mayroong same brand na binibenta sa Pilipinas. So ang nangyari is bumili tayo doon. And yun yung pinapakain natin simula nung bumalik tayo sa Pilipinas. Now, all of a sudden, yung dalawa nating isda nagkasakit. Unfortunately, hindi na natin nagamot yung isang mas maliit na nabili natin. And yun na nga, nag-pass away siya kahapon. So talagang umiyak ng umiyak si Clark. Siguro papakita ko sa inyo yung clip, no? Sinabi namin na nagpunta siya sa fish heaven. And ito na nga yung sinasabi niya. Gusto niya nga i-commemorate, no? Gusto niya i-record. So ito, pakita ko sa inyo yung clip na kinuha ko habang sinusubukan niyang i-vlog yung memory kung ano ba yung nangyari doon kay Phil. No, yung si Phil yung mas maliit na fish at saka yung mas bagong fish. So ito yun. Fish go to steal and they go fish heaven, right? Yes. Yun na nga, no? Talagang hito-hit to heart. Yun lang masasabi ko. Talagang ang tagal niyang umiiyak. And yung truck dumaan, maingay. Yan. And so sabi ko nga, no, yung parang pag-iyak ni Clark, sobrang hagulgul talaga siya na nakakaawa, na hindi naman natin ma-explain ng maigi kung ano ba yung nangyayari, na it's part of the regular cycle ng buhay. And you know, as we continue with our lives, may mga ganyang mangyayari. So kagabi, late na nga siya natulog eh, mga around 10 PM or even past 10 PM, kasi lagi siyang pumupunta doon sa room namin to check. Medyo hindi pa niya nag-grasp yung concept. Ang sinasabi niya is Phil back. Lagi na lang is Phil back. Even kaninang umaga, yun pa rin ang kanyang sinasabi, is he back? No? Kasi sabi namin, he went to fish heaven eh. So sabi ko, baka makakuha tayo ng bagong Phil sa paglipat natin sa bagong bahay. Para lang meron siyang ilulook forward to, diba? So yun yung sinabi natin. Pero hindi ko ine-expect
na ganun yung magiging reaction niya doon sa incident na yon. Sobrang nagulat tayo no, na ganun ka attach siya doon sa fish. Kung mapansin nyo, in some of my vlogs, may video pa nga kami doon na naglalaro sila. Alam mo yung parang nag-hide and seek, no? Kung mahanap yung video yung papakita ko dito. If just for a minute I'd fall asleep and not dream about you. I hate to admit it, I'm out of ideas, I don't know what to do. Most of the times I think I'll make it through, but all that it takes is one image of you and it shivers. Nobody knows the way it shivers. Nobody knows. It hurts just a little when I'm with Yun nga, no? Ayan, nandito na si Joyce. I-meet natin si Joyce dito para sunduin natin si Clark. Ayan, nakikita ko na siya. Sa may likod ng TV ay ng tree. Ayan. Saan natin sila pupuntahan? Classroom. Oo. Saan yung presentation? Sa classroom. Wala. Kung sino pa talaga yung lamigin, siya yung walang jacket. You win the Total Brainy Yak Award with a yak on it for your love of learning about numbers and the solar system. Congratulations, Clark. Okay, friends. Division 20. Good morning. Friday. Wow. Bilis ng oras pero mabagal. Alam niyo yun? Gulo, di ba? So, it's the weekend of Canada Day. And I think for now, magpupunta tayo sa regular natin pinupuntahan, which is yung parade na ginaganap sa Steveston. Kasi nga mag-volunteer din naman si Cal. So might as well, you know, the entire family goes there habang nag-volunteer siya, and then after the actual parade siguro dediretso kami in one of our relatives para magkaroon ng konting salo-salo. So that is the plan. And then I'm not so sure, sana meron tayong makitang mga kakilala natin doon sa Canada Day parade. Dahil medyo popular naman kasi yung ganong klaseng activity dito sa Richmond. And isa yan sa mga yearly na inaabangan as a regular event. Ang isa pa nating hinahangad, no, at nilook forward to is yung start nga nung ating nung buwan ng July. Kasi this July, the countdown officially begins, no, for our completion and possession date na talaga namang patiently we really waited for this opportunity to come. And at long last, eto na nga tayo, no? At tayo na ay magkakaroon ng official na pagkuha sa ating unit finally. City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down.